Sinimula na ng Bangsamoro Parliament ang pagkasanang public consultations hinggil sa pag-amyenda sa Bangsamoro Administrative Code at Bangsamoro Electoral Code. Kabilang din ang mainit na pinag-usapan ang reorganization ng ilang key ministries tulad ng MAFAR, MENRE at MBHTE. Ang News Now sa report. Pinangunahan ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang konsultasyon na nagsimula sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur araw ng Martes, Enero at 13. Isasagawa rin ito sa Cotabato City, Special Geographic Area, Lanao del Sur, Tawi-Tawi at Basilan. Kasama sa mga sinuri ang mga amyenda sa Bangsamoro Administrative Code sa ilalim ng BTA Bill numbers 47, 48, 102 at 387. Pati na rin ang Bangsamoro Electoral Code sa pamamagitan ng BTA Bill numbers 396 at 419. Isa sa mga mainit na usapin ay ang reorganization ng ilang key ministries gaya ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Ayon sa mga stakeholder, makakatulong ang panukalang reorganisasyon para makalika ng trabaho, mapabilis ang proseso sa gobyerno at mas mapalakas pa ang mga programa sa edukasyon, pangangalaga sa kalikasan at energy management. Isa pang panukalang binigyang linaw ay ang pag-alis ng none of the above option sa balota. Ipinaliwanag ni BTA Deputy Speaker Bainta ng Patuan, kailangan ng amyendang ito upang maiwasan ng kalituhan at masigurong mapupunan lahat ng pwesto sa parlamento, lalo na kung marami ang pipili ng nota na maaaring magresulta sa bakanteng posisyon. Samantala, ibinahagi ni Siti Fahani Uyuyud, chairperson ng CARCL, ang isa pang mahalagang reforma. Babawasan mula 10,000 pababa sa 5,000 ang bilang ng miyembrong kailangan para makabuo ng political party. Layunin nito na gawing mas bukas ang sistema, lalo na para sa maliliit na grupo, at masigurong mas malawak ang representasyon sa BARMM. Hinikayat ng mga mambabatas ang lahat ng residente ng BARM na makilahok sa public consultations dahil mahalaga ang boses ng mamamayan upang matiyak na ang mga panukalang batas ay patunay na tumutugon sa pangangailangan at adhikain ng Bangsamoro people. Jan Garcia, iMinds, Philippines.